Maligayang pagdating sa pagtalakay natin na yon. Alam nyo, may mga kwento talaga sa kasaysayan na madalas nating iniiwasan dahil, aminin natin, masyadong madilim at hindi komportabling pakinggan. Pero ngayon, direkta tayong titingin sa isa sa mga pahinang iyon mula sa sinaunang aklat ng mga hukom, partikular ang Kabanata 11. Ito yung panahon sa kasaysayan ng Israel na nasa bingit na sila ng gulo, matagal pa bago sila magkaroon ng mga hari. At kahit na libu-libong taon na ang nakalipas at nangyari ito sa isang napakalayong kultura, makikita natin na ang trahedyang ito ay nagsisilbing isang napakatalas at nakakakilabot na salamin para sa sarili nating modernong lipunan. May isang linya na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa buong aklat na ito, at ito yung mismong nakakatakot na pundasyon ng buong kwento. Walang hari, ginagawa ng bawat isa kung ano ang tama sa kanilang sariling paningin. Ito ang malagim na mangyayari kapag ang isang lipunan ay tuluyang tumalikod sa moral na katotohanan. Isipin niyo yun, kapag ang bawat tao ay naging sarili niyang batas, kung saan ang tama at mali ay nakadepende na lang sa kung ano ang feel niya, tunog kalayaan ito sa una, di ba? Mulit mapapatunayan ng kasaysayan na ang ganitong uri ng kalayaan ay ang pinakamabilis na daan patungo sa isang matinding trahedya. Dito na magsisimula ang mabilis na pagbaba ng moralidad ng ating kwento, ang tuluyang pagkakalimot sa mga mahihina. Sundan natin ang naging takbo ng gabing iyon. Pagpasok ng isang mandalakbay na Levita at ng kanyang kinakasama sa lungsod ng Gibeya, naupo lang sila sa plaza habang papalubog ang araw. Wala silang ibang gusto kundi magpahinga. Ngayon, sa isang sinaunang kultura, ang pagtanggap sa bisita ay hindi lang basta pagiging mabait. Isa itong napakasagradong responsibilidad. Ngunit dumaan ang mga oras at anong nangyari? Wala. Walang pumansin sa kanila. Nakikita sila ng mga tao pero literal na umiiwas sila ng tingin. Ito yung unang tahimik na pagkakabigo ng lungsod. Hanggang sa kalaliman ng gabi, may isang matandang lalaki na dayuhan din sa lugar na iyon at galing pa sa maghapong pagtatrabaho sa bukid ang nag-alok ng masisilungan. Akala ng mga manlalakbay, ligtas na sila. Pero ang salitang ligtas ay isang malaking ilusyon lamang sa gabing ito. Kapag ang isang lipunan ay nakalimot sa moral na pamantayan, unti-unti rin itong nakakalimutan ng dignidad ng tao. At makikita natin ang nakakapanlulumong pagkakatulad nito sa atin ngayon. Noon, ang mga manlalakbay ay lantaran at sadyang binaliwala sa plaza. Ngayon, ang mga taong nangangailangan ay nasa paligid lang din natin pero napakadaling mag-scroll pababa sa ating mga telepono o maglakad na mabilis at magbulag-bulagan na para wala tayong nakikita o naririnig. Ang kawalang malasakit na ito, mabilis siyang nagiging normal na bahagi na lang ng pang-araw-araw na buhay natin. Kaya kailangan nating huminto sandali at tanungin ang ating mga sarili. Naging komportable na ba tayong makita ang pangangailangan ng iba at wala tayong gawin? Hayaan ninyong tumatak iyan sandali. Kasi itong tahimik na kawalang malasakit na ito, ang pagpili na umiwas ng tingin, ito mismo ang nagbubukas ng pinto para makapasok ang mas madilim na kasamaan. At mula sa kawalang malasakit na iyon, papasok tayo sa sukdulan, ang tahasang paglakas ng loob ng kasamaan. Habang lumalalim ang gabi, ang sitwasyon ay naging isang literal na bangungot. Isang grupo ng mga lalaki ang pumalibot sa bahay. At ito ang pinaka-nakakatakot na detalye diyan. Hindi sila mga estranghero na umatake mula sa labas ng lungsod. Sila ay mga kapitbahay, mga tao mula mismo sa komunidad na iyon. Pilalibutan nila ang bahay at pagsapit ng hating gabi, isang hindi maiisip at karumal-dumal na kompromiso ang magaganap. Walang takot at walang hiyang sumigaw ang grupo, ilabas mo ang lalaki. Bakit ganito kalakas ang loob nila? Simple lang, dahil alam nila na walang pipigil sa kanila. Kapag ang kasamaan ay kinokonsenti at hindi pinaparusahan sa isang komunidad, lumalakas talaga ang loob nito. Yung masamang gawin na binabaliwala lang natin ngayon ay nagiging normal at malupit na batas na kinabukasan. Kumikilos sila ng ganito dahil alam nilang walang mananagot, wala eh. Tapos, sa gitna ng takot at kaguluhan, gumuho ang buong sistema ng moralidad at proteksyon. Imbes na protektahan ng manlalakbay at ng matanda ang kanilang bisita, nangyari ang pinakakasuklam-suklam. Ang babae ang kinakasama ng manlalakbay, ang taong may pinakamaliit na kapangyarihan at boses sa buong bahay na yon, ay pilit na itinulak palabas ng mismong sarili niyang asawa. Ginamit siya bilang pananggalang para lang mailigtas ang sarili nilang mga buhay. Dinabando na siya sa kamay ng mga halimaw sa labas ng pinto, habang ang mga lalaki sa loob ay nagkulong sa kaligtasan. At sa mga sandaling iyon, ang buong lungsod ay nanahimik.
Walang sinumang tumayo. Wala ang matandang kumukup sa kanila. Wala ang sarili niyang asawa na nagtulak sa kanya palabas. At lalong wala ang mga kapitbahay. Nakita ng mga tao sa paligid ang nangyayari mula sa kanilang mga bintana. Siguradong naririnig nila ang mga sigaw sa labas, pero pinili nilang isara ang kanilang mga pinto, magbingi-bingihan at magtago sa dilim. Dito natin makikita ang tinatawag nating trahedya ng pananahimik, kung saan ang hindi pagkilos ay isa palang desisyong makilahok. Kasi paano ba natin talagang sinusukat ang kasalanan? Sa isang banda, napakadaling ituro yung lantarang karahasan at pang-aabuso ng grupo. Malamang, yan ang aktibong kasamaan. Ngunit ang trahedya ng kwentong ito ay nagtuturo ng isa pang uri ng kasamaan, ang pagtanggi ng mga ordinaryo at mabubuting tao na gumawa ng tama. Ito ang kasalanan ng hindi paggawa. Ang pagkakabagsak ng lungsod na ito ay hindi lang dahil umusbong ang mga masasamang tao roon, kundi dahil ang mga nakararami na maaarisa ng pumigil dito ay nagpasyang manahimik. Ang pananahimik sa harap ng pang-aabuso ay pakikipagsabwat. Kaya nais kong ibalik ang salamin sa atin ngayon. Maging tapat tayo sa ating mga sarili, ha? Sa aling bahagi ng iyong buhay, mas naging madali ang manahimik kesa ang magpakita ng katapangan. Saan mo ba pinipili ang pansariling kaligtasan at kaginhawaan kaysa sa pagtindig para sa kung ano ang tama at makatarungan? Mabigat na tanong ito na hindi natin basta-basta pwedeng takasan. At sa wakas, narating natin ang pagbagsak. Ang sandali kung saan ang isang bansa ay tuluyang nagkawatak-watak. Lumipas ang gabi ng lagim, sumapit ang umaga. Pagbukas ng manlalakbay ng kanyang pintuan upang umalis na parang walang nangyari, nakita niya ang kanyang asawa na bumagsak sa may pintuan, nakahawak sa hamba ng pinto. "Bumangon ka," sabi niya ng halos walang kaemosyon. Ngunit walang sumagot. Dahil kapag ang kawalang katarungan ay nakapanalasa na ng lubusan, ubos na ang mga salita. Ang mismong lugar at mga tao na dapat sana ay magbibigay sa kanya ng proteksyon, ang siya pang naging dahilan ng kanyang kamatayan. At alam niyo ba, ang nag-iisang trahedyang ito ay naging mitsa ng mas malaking sunog. Kumalat ang balita ng karumal-dumal na krimeng ito sa buong lupain at nag-alab ang matinding galit na nauwi sa isang madugong digmaang sibil na bumasag sa buong Israel. Kung susuriin natin, ganito pala talaga bumabagsak ang isang lipunan. Nagsisimula ito sa pagkalimot sa Diyos at sa tunay na moralidad. Susundan ito ng pagkukonsente sa maliliit na kasamaan. Tapos, nang lumakas na ang kasamaan, naging madaling iabandona ang mga mahina. At dahil nanahimik ng nakararami, ang huling resulta ay ang tuluyang pagkawala ng katotohanan. Nawasak ang isang buong bansa dahil lang walang sinumang tumayo nung mga oras na kailangan-kailangan. Ngunit saan ba tayo patungong mumula rito? Tingnan natin ang aplikasyon at ang tanging pag-asa na matatagpuan natin sa kwentong ito. Napakabigat ng paksa natin ngayon, alam ko. Ngunit sadya itong ginawang ganito ng kasaysayan para gisingin tayo. Ipinapakita nito ang nakakabinging epekto ng kawalan ng awtoridad, na kapag ginagawa ng tao kung ano ang gusto niya at ibinabaluktot ang katotohanan para sa pansariling interes, ang dulo nito ay palaging kaguluhan at pagkasira. Ngunit sa kabila ng lahat ng dilim, itinuturo tayo ng kwentong ito sa isang matinding pangangailangan natin, ang pangangailangan sa isang tunay na hari. Kailangan natin ng isang authority na hindi nabibili, isang nagahari na nakakakita sa mga naisasantabi, nagtatanggol sa mga walang laban at nagpapanumbalik ng katarungan kung saan ang mga sistema ng tao ay palaging nabibigo. At iyan ang nagdadala sa atin sa huli at pinakamahalagang katanungan mula sa pagtalakay natin ngayon. Hindi na natin mababago ang nangyari sa sinaunang kwentong ito, ngunit humihingi ito ng matinding tugon mula sa kasalukuyan natin. Nakita na natin kung anong nangyayari kapag nagahari ang pananahimik, ang pag-aduwag at ang pag-iwas. Kaya't iniiwan ko sa inyo ang hamong ito para pag-isipan. Kapag dumating ang sandali sa inyong buhay kung saan ang katarungan, kaligtasan ng iba at katotohanan ay nasusubok, tatayo ka ba? Maraming salamat sa pagsama sa pagsusuring ito. Hanggang sa muli.